Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1791 hanggang 1810. Kabanata 1791. Samantala, umupo si Thea sa tabi ni James at nanatiling tahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin si James kina Thomas at Nicholas at sinabing, "Lolo, Itay, hindi ako interesadong makisali sa mga plano ninyo. Gayunpaman, ipinapangako kong hindi ako haadlang sa iyong paraan. Gawin mo lahat ng gusto mo. Magmula ngayon ay mamumuhay na kami ni Thea sa kawalan." Nang marinig ito ni Thomas ay nadismaya. "James, sana mabigyan mo ako ng kamay. Ikaw lang ang pinakamalapit na tumawid sa ika-9 na ranggo. Hindi lamang iyon, ngunit ang mga Kaden ay kinubkob ng mga kaaway sa lahat ng panig ang prinsipe ng Orchid Mountain, ang Omniscient Deity, at ang Blood Race. Lahat tayo ay makikinabang ng malaki sa pagpatay sa dragon. Sa lalong madaling panahon, maraming makapangyarihang martial artist ang lalabas. Kung wala ang iyong tulong, magiging imposible para sa amin na makamit ang aming layunin." Patuloy ni Thomas, "James, sana ay matulungan mo ako at ang mga Kaden. Kapag nasa tabi namin kayo ni Thea, ilang oras na lang bago madamina ng mga Kaden ang mundo." Gayunpaman, hindi napahanga si James. Tumingin siya kay Nicholas at nagtanong, "Tay, hindi ko pa nakikita ang nanay ko, ni hindi ko narinig na binanggit mo siya. Sino ba talaga siya?" Tanong ni James sa kanyang isipan. Nang marinig ito, tumahimik si Nicholas. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi niya, "Hindi ko rin alam kung sino ang iyong ina. Noong ako ay 20, kinuha ko ang isang nasugatan na babae na nakatagpo ko sa labas ng tirahan ng mga Kaden at inesikaso ang kanyang mga pinsala. Nauwi kami sa pakikipagtalik. Gayunpaman, nawala siya ng walang bakas pagkatapos mong ipanganak ka. Wala akong alam tungkol sa kanyang background o kung paano siya kasalukuyang ginagawa. Marahil ay nabubuhay pa siya sa isang lugar. Ang tanging alam ko lang ay ang pangalan niya, Xandra Lafleur." Sabi ni Nicholas, all these years, hinahanap niya si Xandra. Gayunpaman, hindi niya ito mahanap kahit anong pilit niya. "Nakikita ko." Pagkatapos, tinanong ni James, "Mayroon ka bang litrato niya?" Hinalungkat ni Nicholas ang kanyang wallet, inilabas ang isang madilaw na larawan, at ibinigay ito kay James. Pinagmasdan ni James ang dilaw na larawan. Maganda at inosente ang itsura ng babae sa larawan. Siya ba ang aking ina? Nag-iisip, tiningnan ni James ang litrato. Tumabi sa kanya si Thea para silipin ang babae. Pagkatapos, ibinalik ni James ang larawan kay Nicholas at sinabing, "Lolo, Itay, umalis ka na. Hindi ko tatanggapin ang proposal mo." Napabuntong hininga si Thomas sa pagkadismaya. Dahil ayaw siyang tulungan ni James, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umalis kasama si Nicholas. Makalipas ang 3 araw, sa isang random na nayon sa Sol. Nawasak ang bawat gusali sa nayong ito. Sa likod ng nayon ay isang bundok. Isang lalaki at isang babae ang may hawak na espada sa kanilang mga kamay. Sila James at Thea. Tiningnan ni Thea ang sira-sira na nayon at sinabing, "Noon, may nakita akong mga skeletal remains sa bahay pagkabalik mula sa trabaho sa bukid. Pagkatapos, nawalan ako ng malay, at ang malakas na aura na ipinalabas ko ay sumire sa buong nayon." Nakangiting sabi ni James, "Sa totoo lang, maraming nangyari sa nakalipas na taon. Sa wakas, naayos na ang lahat. Tara na." Hinayla ni Thea ang kamay ni James at sinabing, "Pumunta tayo sa likod ng bundok at ilibing ang Malevolent Sword at ang Primordial Dragon Blade. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa mga gawain ng sinaunang martial world." "Ma'am," tumanggo si James. Pagkatapos, tumungo sila sa likod ng bundok. May isang lawa, at ang dalawa ay nakatayo sa gilid ng lawa. Inihagis ni Thea ang Malevolent Sword sa lawa. Hindi nagtagal,
Lumubog ang malevolent sword sa kailaliman ng tubig, sumunod din si James at itinapon din ang primordial dragon blade sa lawa. Pagkatapos, magkahawak kamay, tumalikod ang dalawa para umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1792. Pagkalipas ng 3 taon, sa isang bundok sa Sol. Isang lalaking may dalang pack basket ang tumatawid sa tanawin. Hawak ang isang karit sa kanyang kamay, nakasuot siya ng isang simpleng sako at isang pares ng dayami na sandal. Puno ng mga halamang gamot ang kanyang pack basket na binunot niya sa lupa. Ha? Ano ang halamang gamot na ito? Bigla siyang nakakita ng kumikinang na berdeng ilaw sa isang bangin sa di kalayuan. Bagamat ang liwanag ay kumikinang lamang sa loob ng isang segundo, ang lalaking may di nagkakamali na paningin ay nakikita ang halamang gamot kahit 100 metro ang layo. Habang bumubulong, lumukso siya sa hangin at lumipad patungo sa bangin. Nakatayo sa gitna ng hangin, paimpol niyang tinitigan ang damo. Ang damo, na mukhang isang orchid sa labas, ay namumulaklak ng isang magandang pula. Sa sandaling iyon, naamoy pa niya ang halimuyak ng halamang gamot. Ang lalaki ay si James, na 3 taon nang nag-iisa. Sa nakalipas na 3 taon, nangongolekta siya ng mga halamang gamot sa kabundukan tuwing siya ay malaya. Sa katunayan, nagtanim siya ng lahat ng uri ng halamang gamot sa paligid ng nayon. Sa lahat ng mga taon na ito, nagsasaliksik siya sa medical book. Siya mismo ay walang ideya kung gaano ka-advance ang kanyang medical skills ngayon. Ang alam lang niya ay kaya niyang buhayin ang sinuman hanggat hindi pa sila nahinga. Habang tinatitigan niya ang damo, alam niyang hindi ito orchid. Naramdaman niya na ang damo ay nagtataglay ng malakas na sigla at napakalakas na Empyrean spiritual energy. 3 taon na ang nakalilipas, nakuha niya ang lunar at terra art sa ibang bansa. Kahit na siya ay namumuhay ng isang buhay ng pag-iisa sa lahat ng oras na ito, nilinang pa rin niya ang lunar at terra art. Ginamit pa niya ang lunar at terra. Ang paraan ng paghinga ni Art para sumipsip ng Empyrean spiritual energy araw-araw. Bagamat nanatili siya sa tuktok ng 9th stair, ang kakaibang paraan ng paghinga ay nagpabuti sa kanyang pisikal na kakayahan. Bukod dito, ang dugo ng dragon na kanyang kinain ay nagpabago rin sa kanyang istruktura ng katawan. Kaya, kahit na hindi siya isang 9th rank grandmaster, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isa. Ang kanyang paglilinang sa nakalipas na 3 taon ay naging mas sensitibo sa kanya sa Empyrean spiritual energy. Gayunpaman, ito ang kanyang unang pagkakataon na makahanap ng Empyrean spiritual energy sa loob ng isang damo. Ang mga damong nadatnan niya noon ay mga regular na halamang gamot lamang. Maingat niyang binunot ang damo at inihagis sa pack basket. Pagkatapos, sa isang kisap mata, lumitaw siya sa isang bakanteng lupain sa di kalayuan. Huminto ng kanta, naglakad siya pababa. May isang kahoy na bahay sa paanan ng bundok. May mga hayop sa paligid nito. Ang mga manok ay masayang kumakalat sa kulungan, habang ang mga itik ay nagsasaya sa lawa. Hindi lang iyon, mayroon ding malawak na taniman sa lugar. Ang plantasyon ay puno ng mga halamang gamot na naglalabas ng isang uri ng pabango. Thea, babalik ako. Pumasok si James sa bahay at inilagay ang pack basket sa isang kahoy na mesa. Pagkatapos, umupo siya at tinawag si Thea. Maya-maya, bumukas ang pinto. Lumabas ang isang babaeng nakasuot ng simpleng sako. Kahit simple lang ang suot niya, napakaganda niya. Isa pa, buntis siya. Idinikit ni James ang kanyang tenga sa kanyang tiyan at nakangiting sinabing, "Missing daddy already, my dear boy." Pabiro siyang tinukso ni Thea, paano kung babae siya? Napakapilyo niya. Dapat lalaki siya. Nang mga sandaling iyon, nagmula sa loob ng tiyan ni Thea ang paggalaw. Nakita mo. Ngumiti si James at sinabing, bahala na naman siya sa mga kalokohan niya. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1793. Nga pala, Thea, sa pag-iisip tungkol sa damong pinulot niya sa kabundukan, agad itong kinuha ni James mula sa pack basket at ibinigay kay Thea, at sinabing, tingnan mo kung ano ang nakita ko. Kinuha naman ni Thea. The moment she made contact with the herb, natigilan siya. Napakalakas ng Empyrean spiritual energy. Talaga, sabi ni James, 3 taon na akong nangongolekta ng mga halamang gamot.
Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng halamang gamot na nagtataglay ng napakagandang Empyrean spiritual energy. Gayunpaman, walang mga talaan ng halamang ito sa medical book. Paano ang aklat ng mali siya? Saglit na pinagmasdan ni Thea ang damo bago bahagyang umiling, sinabing, hindi ko rin alam kung ano ang halamang ito. Sa anumang kaso, dapat nating itanim ito. Ma'am. Ibinalik ni Thea ang damo kay James. Agad na tinungo ni James ang likod bahay, naghukay ng butas, at nagtanim ng damo. Pagkatapos, dinilig niya ang halaman. Pagkatapos magtanim ng damo, bumalik siya sa looban. Nakaupo si Thea sa isang swing habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Nang makita niya si James, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Though the baby is due in another 2 months, wala pa kaming naiisip na pangalan para dito. Nakangiting sabi ni James, there's no need to rush things. Dahan-dahan lang. Dapat nating hintayin na maipanganak ang sanggol bago magpasya sa isang pangalan. Kung tutusin, hindi pa natin alam ang kasarian niya. Hindi pwede. Kailangan muna nating mag-isip ng pangalan. Hindi nasiyahan, pinagsabihan siya ni Thea. Ang nasa isip mo lang ay ang medical book at martial arts. Mas bigyan mo ng pansin ang anak natin ha. Hehe. Tumawa si James. Sige, tingnan mo kung nang itlog ang mga inahin. Nakuha ko. Nagtungo si James sa manukan. Hindi nagtagal, sumigaw siya, Thea, may 5 itlog dito. Pumunta ka ng isda sa tabi ng lawa. Nasa mood ako sa isda ngayon. Oo naman. Inilagay ni James ang mga itlog sa mesa bago tumungo sa lawa. Nakatayo sa gilid ng pond, iwinagayway niya ang kanyang kamay, at malakas na enerhiya ang natipon sa kanyang palad. Sa isang kisap mata, isang isda ang nasa kanyang mga kamay. Hawak ang isda sa kanyang kamay, naglakad siya papunta kay Thea na may matingkad na ngiti sa kanyang mukha. Ha, magkakaroon tayo ng pista ngayong gabi. Isang boses ang lumakas. Lumapit kay James ang isang mukhang 30 anyos na lalaki. Ang lalaki ay nakasuot ng isang piraso ng sako at humihit-hit ng tabako. Magluto ka ng isda kung gusto mong kainin. Inihagis ni James ang isda sa lalaki. Hoy, napabuntong hininga si Callan. Nandito ako para sa libreng pagkain. Bakit kailangan kong magluto sa bawat oras? Noong unang umatras si James sa kabundukan, nalaman ni Callan ang kanyang kinaroroonan at naging kapitbahay niya. Si James ay madalas magsaliksik at magtalakay ng martial arts sa kanya. Sa kanyang oras sa ibang bansa, pinadalisay ni Callan ang dragon essence at kinain ang dugo ng dragon. Ngayon, nasa tuktok na siya ng 9th stair at isang hakbang na lang mula sa pagtawid sa 9 na ranggo. Hawak ang isda sa kanyang kamay, pumasok si Callan sa bahay at nagsimulang magluto. Samantala, umupo si James sa isang kahoy na upuan sa labas ng bahay at humitit ng kanyang tabako. Hindi nagtagal, handa na ang pagkain. Sa labas ng kahoy na bahay, masayang kumain ang tatlo. Habang kumakain sila, biglang huminto si Callan at sinabing, James, may malaking mangyayari sa sinaunang martial world. Ha? Tumingin sa kanya si James na nagtataka at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Pagkatapos, nang maramdaman ang matalim na titig ni Thea, nagmamadali siyang tumawa. Well, parang wala naman akong kinalaman. Hindi ko na inaalala ang aking sarili sa mga gawain ng sinaunang martial world. Kahit na mawala ang lahat, wala itong kinalaman sa akin. Paalala ni Thea, the baby is due in 2 months. Wala kang pupuntahan. Naiintindihan mo ba ako? Naiintindihan. Ngumiti si James at sinabing, cheers. Kinapa niya ang baso niya sa baso ni Callan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1794. Pagkatapos ng simpleng pagkain, bumalik si Thea sa kanyang silid at ipinagpatuloy ang kanyang prenatal education. Samantala, nagpatuloy sa pag-inom sina James at Callan. Matapos panoorin ang pag-alis ni Thea, tumabi si James kay Callan at nagtanong, ano ang nangyari sa sinaunang martial world? Dahil hindi nakasabay ni James ang sinaunang martial world's affairs, wala siyang ideya kung gaano na ang nagbago. Sa nakalipas na 3 taon, sinaliksik lang niya ang medical book, martial arts, lunar and terra art, at ang natural na mga prinsipyo ng mundo. Sa asensya, siya ay namumuhay ng isang buhay ng paglilibang. Gayunpaman, ito ay mayamo at walang kaganapan.
Nabuhayan muli ng sigla, lumingon si Callan upang tingnan ang bahay bago bumulong, hindi ko rin pinapansin ang mga pangyayari sa sinaunang martial world. Ilang araw na ang nakalipas, nakarinig ako ng ilang tsismis sa kalye habang naglalakad ako sa labas. Nang marinig ito, napukaw ang curiosity ni James. Nagmamadali siyang nagtanong, "Oh, sabihin mo na lang sa akin." Tumahimik ka. Mahabang kwento ito. Hinihit-hit ni Callan ang kanyang tabako. Pag-usapan muna natin ang Celestial Sect ni Thea. Ha? Saglit na natigilan si James bago nagtanong, ano ang kinalaman ng Celestial Sect ni Thea dito? Ipinaliwanag ni Callan, 3 taon na ang nakalilipas, kahit na umatras si Thea sa mga bundok kasama mo, hindi niya binuwag ang Celestial Sect. Nakalimutan lang niya ang tungkol sa sekta. Nabalitaan ko na ang Celestial Sect ay mayroon ng bagong pinuno. WHO. Tinanong ni James, sino ang kasalukuyang leader ng sect? Hindi ka maniniwala dito. Cut the crap and tell me already. Iginala ni James ang kanyang mga mata. Bumulong si Callan, si Sky ang kasalukuyang sect leader ng Celestial Sect. Balita ko kinuha niya ang sekta kalahating taon na ang nakakaraan. Tsaka balita ko tumawid na siya sa ika-9 na ranggo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagawa ng Celestial Sect na sakupin ang isang maliit na bansa at pinalitan ang pangalan nito ng Tacrires. Sky. Natigilan si James. Alam niyang ambisyoso at gutom sa kapangyarihan si Sky. 3 taon na ang nakalilipas, naghanap si James ng mga pagkakataon para mawala siya minsan at para sa lahat. Gayunpaman, ang pagkakataon ay hindi kailanman nagpakita mismo. Pagkalipas ng 3 taon, naging 9th rank martial artist si Sky at nakontrol pa niya ang isang maliit na bansa. Hindi lang iyon. Nagpatuloy si Callan, siguradong narinig mo na ang prinsipe ng Orchid Mountain. Ma'am, tumanggaw si Janex. Paanong hindi niya malalaman ang Prince of Orchid Mountain? Ang mga Kayden ay medyo may kaugnayan sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang Grand Patriarch of the Cadence ay isa sa 4 na pangunahing opisyal ng Prince of Orchid Mountain. Tsaka niregaluhan pa niya si Thea ng dugo ng Phoenix. 3 taon na ang nakalipas, dahil ito sa prinsipe ng Orchid. Ang hitsura ng bundok na nagawa nilang patayin ang dragon. Hindi lang iyon, ngunit dahil din sa kanya kaya naiwasan ang isang matinding labanan matapos mapatay ang dragon. Tumingin siya kay Callan at nagtanong, ano ang tungkol sa kanya? Paliwanag ni Callan, siya ang bida sa show. Kinuha niya ang isang bansa sa isang estado ng malalim na alitan sibil at naging pinuno nito. Ang bansa, na kilala ngayon bilang Lothian, ay medyo malayo sa Sol. Banal na Molly. Nang marinig ito, hindi napigilan ni James na mapabulalas, sinasabi mo ba na ang prinsipe ng Orchid Mountain, ang immortal na tao na nabuhay sa loob ng 1 milenyo, ay nagtatag ng sarili niyang bansa? Hindi lang iyon, James. Huminga ng malalim si Callan at sinabing, naging abala rin ang lolo mo, Thomas. Baliw siya, sinasabi ko sayo. Pinag-isa niya ang 12 bansa sa isa at itinatag ang isang bansa na kilala sa internasyonal na komunidad bilang Japire. Ano ang? Napatulala si James. Maiintindihan niya kung nasa ilalim ng spotlight si Sky at ang prinsipe ng Orchid Mountain. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1795. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging bahagi nito ang kanyang lolo. Bukod dyan, maraming makapangyarihang martial artist at sekta ang lumitaw sa Sol. Kilala mo naman si Maxine Kayden, di ba? Tumingin si James kay Callan at nagtanong, anong nangyari kay Maxine? Ha? Sabi ni Callan, siya ay isang kahangahangang babae, dapat kong sabihin. Bagamat nakuha din niya ang Dragon Essence at ang dugo ng dragon, nanatili siyang mababa ang profile sa nakalipas na 3 taon. Siya ay nasa saradong pagmumuni-muni sa lahat ng ito at bihirang umalis sa kanyang tirahan. 3 buwan lang ang nakalipas, bigla siyang sumulpot at ibinalita ang kanyang paghihiwalay sa mga Kayden. Kilala na siya ngayon bilang Maxine lang sa labas ng mundo. Hindi lang iyon, itinatag pa niya ang Floret Palace. Kilala na siya ngayon bilang Master of Floret Palace sa sinaunang martial world. Nang marinig ito, nawala si James sa pagmumuni-muni. Ang katotohanan na umalis si Maxine sa Cadence at itinatag ang Floret Palace ay labis na nagulat sa kanya. Ano pa bang meron? Napatingin si James kay Callan. Patuloy ni Callan, naging abala si Japire kamakailan.
Maraming makapangyarihang martial artist ang nagpakita doon, kasama sina Tobias Caden at Luke John Owen, na dapat ay patay na. Sila na ngayon ang mga tagapag-alaga ng Jepire. Nagtataglay sila ng malaking lakas. Batay sa mga alingawngaw sa kalye, dapat silang nasa tuktok ng ika-9 na hagdan. Paano si Lolo? Gaano siya kalakas? Napatingin si James kay Callan. Sa lahat ng ito, hindi niya naisip ang kanyang misteryosong lolo. Interesado siyang malaman kung gaano siya kalakas. Malaki ang natamo ni Thomas habang sila ay nasa karagatan. Gusto niyang malaman kung gaano siya naging makapangyarihan sa nakalipas na 3 taon. Sabi sa mga chismis, kalahating hakbang na lang siya mula sa ika-9 na ranggo. Bagamat nalampasan na niya ang 9th stair, hindi pa siya ganap na nakatawid sa ika-9 na ranggo. Tinatawag nila ang mga tao sa yugtong ito na half-saint. Ang iyong lolo ay ngayon ang pinakamakapangyarihang individual na mas mababa sa ika-9 na ranggo. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si James. Hindi niya inaasahan na ganito karami ang nangyari sa loob lamang ng 3 taon. At saka, nakiisa sa saya ang Psychics of Miranya. Nabalitaan ko na ang Thunder King, isang psychic mula sa Miranya, ay nagkaroon ng matinding labanan laban kay Thomas Caden ng Jepire. Ang Thunder King, na nakakuha ng Dragon Essence at ang dugo ng dragon, ay naabsorb ang mga ito sa nakalipas na 3 taon. Muntik nang matalo ang lolo mo, at sa paggamit lamang ng Ascendant Star Art, isang martial art na nilikha mismo ni Thomas, kaya niya nagawang talunin ang Thunder King. Paano ang Omniscient Deity? Tanong ni James. Ang Omniscient Deity ay walang kamatayan. Dahil maraming makapangyarihang martial artist ang nagpakita ng kanilang sarili, na-curious si James kung ano ang kanyang pinagkakaabalahan. Sabi ni Callan, wala na masyadong balita sa kanya. Pinapatakbo pa rin niya ang kanyang intelligence network. Tanong ni James, may iba pa ba? Maraming nangyari sa nakalipas na 3 taon. Hindi ko akalaing matatapos kong sabihin sa iyo ang lahat kahit na magsalita ako ng 3 araw ng sunod-sunod. Sabihin mo sa akin ang mahahalagang bahagi, kung gayon. Sige, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Cheers! Kinapa ni James ang baso niya sa baso ni Callan. Napakaraming nangyari sa sinaunang martial world sa nakalipas na 3 taon. Ang mga makapangyarihang martial artist ay sumusulpot na parang mga kabute pagkatapos ng ulan. Lahat ng nakakuha ng Dragon Essence ay umakyat sa tuktok ng 9th stair. Samantala, ang ilang matatandang tao ay naging half-saints. Ang mga alingawngaw sa kalye ay si Sky lang ang tumawid sa ika-9 na ranggo. Para naman sa Divine Sword Villa, ginamit nila ang buto ng dragon para gumawa ng bagong Divine Sword sa pangalan na Doomsday na mas malakas pa kaysa sa Primordial Dragon Blade. Ito ay nagpakalat ng katanyagan ng Divine Sword Villa sa malayong lugar. Hindi lang iyon, ngunit si Wayland Giovanni, ang may-ari ng Divine Sword Villa, ay umakyat na rin sa tuktok ng 9th stair at isang hakbang na lang mula sa pagiging half-saint. Tungkol sa Mount Thunder Sect, muling nakuha ni Simon Cabral ang kontrol. Matapos ubusin ang dugo ng dragon, umakyat si Delaney Cabral sa tuktok ng ika-9 na hagdan sa loob ng 3 maikling taon. Katulad ni Maxine, naging dark horse siya sa sinaunang martial world sa nakalipas na 3 taon. Hindi lang iyon, ngunit narinig ko na si Delaney, isang highly trained na martial artist mismo, ay lumikha ng isang bagong martial art 6 na buwan na ang nakakaraan. Ang martial art ay tinatawag na Geostigma at napakalakas. Ito ay nagbigay daan sa katanyagan at prestihiyo ng Mount Thunder Sect na maabot ang mas mataas pa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1796. Nang marinig ito ni James, hindi maiwasang mapang-anga. Hindi niya inasahan na magkakaroon ng ganoong matinding pagbabago sa sinaunang martial world sa loob lamang ng 3 maikling taon. Tila nakinabang ng husto ang lahat sa pagpatay sa dragon 3 taon na ang nakararaan. Ang mga bagay ay mas magulo ngayon kaysa noon. Nga pala, paano ang Blood Race? Ano ang pinagkakaabalahan nila sa nakalipas na 3 taon? Tanong ni James. Sabi ni Callan, napaka-low profile nila all this while. Bukod sa First Blood Emperor na paminsan-minsan ay nagpapakita ng sarili, ang iba ay halos hindi na nagpakita sa publiko. Baka matakot sila ng mga sinaunang martial artist ng Solin. Nakikita ko, sabi ni James. Pagkatapos, hawak ang baso ng alak sa kanyang kamay, sinabi niya,
Ano ang silbi ng malaman ang lahat ng ito? Namumuhay na ako ngayon ng masaya at walang pakialam. Hindi ko sinasali ang sarili ko dito. Pero, pwede bang umiwas ka? Sabi ni Callan, maraming makapangyarihang martial artists ang lumabas. Nalinang mo ang lunar at terra art, isang pambihirang martial art. Bagamat tumawid ka pa sa ika-9 na ranggo, hindi ka isang taong dapat guluhin. Hindi ka ba natutokso na harapin sila sa labanan? Hindi interesado. Sumandal si James sa upuan niya. Ang kanilang sanggol ay dapat ipanganak sa loob ng 2 buwan, hindi banggitin na wala siyang pagnanais na umalis sa maliit na nayon na ito. Ang pamumuhay ng isang buhay ng pag-iisa ay nagsilbi sa kanya ng mabuti. Totoo. Nakangiting sabi ni Callan, kung mabubuhay lang ang lahat ng walang pagnanasa tulad mo, ang mundo ay magiging mas simple at mas mabait na lugar. Hehe. Bahagyang ngumiti si James at sinabing, sige, kailangan kong itanim sa kabundukan ang mga halamang gamot na pinili ko. Nang marinig ito, umalis si Callan. Samantala, sa Floret Palace. Isa itong maringal na palasyo. Sa pangunguna ng pangunahing bulwagan ay nakaupo ang isang babae na mukhang 20 taong gulang. Nakasuot ng eleganteng costume, ang kanyang mukhang kaakit-akit na mukha ay nagsuot ng malamig na ekspresyon. Maraming lumuhad sa harapan niya. Master, nahanap na namin ang kinaroroonan ni James Caden. Siya ay umatras sa isang liblib na nayon sa timog silangan sa tabi ni Thea Callahan. Hindi lamang iyon, ngunit si Thea ay buntis. Ang kanyang anak ay dapat nasa loob ng 2 buwan. Takot na wika ng lalaking nakaluhod. Ang babaeng nangunguna ay si Maxine, master ng Floret Palace. Maxine Caden ang tawag sa kanya noon. Gayunpaman, pinutol niya ang lahat ng relasyon sa kanyang dating sambahayan. Dahan-daang tumayo si Maxine at sinabing, naiintindihan ko. Na-dismiss ka. Kahit malambing ang boses niya, ang lamig ng yelo. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng Floret Palace. Makalipas ang isang araw, dumating siya sa tirahan ng mga Hansel sa Timog Kanluran. Ang mga Hansel ay isang sinaunang pamilya. Gayunpaman, sila ay isang medyo mahinang pamilya, na ang kanilang pinakamakapangyarihang mga miyembro ay nasa ika-5 ranggo lamang. Ngayon ang ika-90 kaarawan ni Favion Hansel, ang pinuno ng mga Hansel. Iba't ibang aristokrata at bilyonaryo mula sa Timog Kanlurang rehiyon ang nagtipon upang magdiwang. Nakasuot ng pulang suot, malugod na tinanggap ni Favion ang mga bisita. Masigla ang eksena. Klak, klak, klak. Naririnig ang tunog ng mga yabag, at pumasok ang isang babae. The moment she walked in, siya agad ang naging limelight ng palabas. Napuno ng katahimikan ang mataong lugar, at ang tingin ng lahat ay nakatuon sa kanya. Ang babae ay nakasuot ng matikas na damit, at ang karisma na ipinakita niya ay nagulat sa mga tao. Sino siya? Napakaganda niya. Siya ba ay isang diwata? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1797. Ibaba ang tubo. Baka kaibigan siya ni Favion Hansel. Mukhang nagtataglay siya ng pambihirang lakas. Marami ang nag-uusap ng pabulong. Pagkakita ni Favion kay Maxine, natigilan sandali. Nakasuot ng naguguluhang ekspresyon sa kanyang mukha, bumulong siya. Hindi ba siya si Maxine, master ng Floret Palace at ang babaeng umalis sa sambahayan ng mga Caden? Bakit siya nandito? Matapos ay collect ang sarili, lumapit si Favion kay Maxine with a bright smile. Maligayang pagdating, master ng Floret Palace. Anong sorpresa ito? Mangyaring maging komportable ang iyong sarili. Ang pangalan ni Maxine ay kilala ng lahat kamakailan. Natural lang na makilala siya kaagad ni Favion. Sa pag-aakalang nandito si Maxine para sa kanyang birthday banquet, malugod niya itong tinanggap. Gayunpaman, malamig na tumingin sa kanya si Maxine at pasimpleng itinaas ang braso. Makapangyarihang enerhiya ang natipon sa kanyang palad, at hinampos niya si Favion. Agad na pinalipad si Favion. Natahimik ang mga tao habang pinagmamasdan ang pagbagsak ni Favion sa pader at pagbagsak ng husto sa lupa. Sumusuka ng subo ng dugo, sinubukan niyang bumangon. Gayunpaman, ang pag-atake ni Maxine ay nabasag ang mga meridian sa buong katawan niya. Hindi man lang siya makatayo. Ikaw. Nakatingin siya sa kanya ng may takot. Master ng Floret Palace, hindi ka kailanman nasaktan ng mga Hansel. Ano ang ibig mong sabihin dito? Tanong niya.
Kahit na mas mahina siya kay Maxine, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang harapin ito. Kung hindi mo ako bibigyan ng kasiya siyang paliwanag, ang mga Hansel ay pupunta sa Mount Thunder Sect at hihingi ng tulong nito sa paglipol sa Floret Palace. Confident niyang sabi. Si Maxine ay sumulyap sa kanya ng walang pakialam at malamig na sinabi, may isang maliit na nayon na 300 kilometro sa silangan kung saan nakatira si James Caden. Hanapin mo siya kung gusto mong mabuhay. Kung mahahanap mo siya sa loob ng 3 araw, mabubuhay ka. Sa pag-iwan ng walang awa na pahayag na ito, tumalikod si Maxine para umalis. Pagkaalis niya, lahat ay nagmadaling pumunta kay Fav-Ayon at tinulungan siyang tumayo. Kailangan nating mahanap si James. Bilis, tulungan mo siya. At the same time, nasa village niya si James. Nakayuko, pinagmasdan niya ang kakaibang damong kanyang namitas. Pinagmasdan niya ito, naramdaman ang paggalaw ng spiritual energy sa loob ng damo. Itinaas ang kanyang braso, nakatulize niya ang lunar at terra art. Pagkatapos, hinigop niya ang spiritual energy ng damo. Sa pagpasok ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, nakakaramdam siya ng nakapapawing pagod na katahimikan. Maging ang kanyang true energy, na nanatili sa parehong antas sa loob ng 3 taon, ay napalakas. Natuwa si James. Ang kanyang true energy ay matagal nang umabot sa isang yugto kung saan hindi na niya ito mapalakas. Kahit gaano pa niya nilinang, ang kanyang tunay na enerhiya ay nananatiling pareho. Kaya naman, ang biglaang pagtaas ng kanyang true energy ay natuwa sa kanya. Pagkatapos, nakatulize niya muli ang lunar at terra art at hinigop ang Empyrean spiritual energy ng herb. Hindi nagtagal, ang Empyrean spiritual energy ng herb ay ganap na nasisipsip, at ang kanyang true energy ay tumaas ng kaunti. Gaanong kagilahil alas, umupo si James sa lupa at bamulong. Siya ay malalim sa pagmumuni-muni. Sa lahat ng mga taon na ito, gumagamit ako ng mga paraan ng paghinga upang baguhin ang istruktura ng aking katawan. Ang katawan ko ay parang isang malaking tangke ng tubig, habang ang true energy ay parang tubig. Kung puno ang lalagyan, hindi ko na madadagdagan ang dami ng tubig. Ngayong bumuti na ang aking pisikal na kakayahan, nangangahulugan ito na tumaas ang kapasidad ng aking katawan para sa true energy. Gayunpaman, ang mga ordinaryong pamamaraan ng paglilinang ay hindi maaaring magpapataas ng true energy. Ang Empyrean spiritual energy ay ang susi sa pagtaas ng true energy. Sa wakas ay naisip na ito ni James. Pinagmasdan niyang mabuti ang damo. Bagamat ang espiritual na enerhiya ng damo ay naabsorb niya ng buo, naramdaman niya ang halamang gamot na ngayon ay sumisipsip ng espiritual na enerhiya mula sa lupa. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang damo ay nagsimulang maglabas ng isang maliit na bakas ng espiritual na enerhiya. Sa paghusga sa bilis ng pagsipsip ng damo, ang espiritual na enerhiya nito ay ganap na maibabalik sa loob ng 1 linggo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1798. Nang malaman ni James na tumaas ang kanyang true energy, na 3 taon nang natigil, natuwa si James. Thea. Tuwang-tuwa siyang pumasok sa bahay. Sa sandaling iyon, nakaupo si Thea sa isang upuan sa looban habang nagbabasa ng mga kwento sa kanyang malapit ng ipanganak na sanggol. Nang makitang sumugod si James sa kanya, inikat niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Hindi ka na bata, James. Huminahon ka. Teka, kaya kong magpaliwanag. Ang aking tunay na enerhiya ay tumaas pagkatapos masipsip ang espiritual na enerhiya ng damo. Pupunta ako sa likod ng bundok para tingnan kung makakagawa ako ng breakthrough." Noon, hindi makagawa ng breakthrough si James kahit anong pilit niya. Ngayon, natukso siyang subukan muli. Sige na, bahagyang iwinagayway ni Thea ang kanyang kamay. Matapos makuha ang kanyang pagsang-ayon, dali-dali siyang tumalikod para umalis at tumungo sa likod ng bundok. Hindi nagtagal, nakarating siya sa kakahuyan sa likod ng kahoy na bahay. Matapos makahanap ng isang walang laman na kapirasong lupa, umupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa at nakatulize ang lunar at terra art. Ang lunar at terra art ay isang natatanging martial art na nagpapahintulot sa isa na linangin ang parehong terra at lunar energies, sa madaling salita, true yang energy at true yin energy ayon sa pagkakabanggit. Kinakatawan ng yang energy ang heavenly breath, habang ang yin energy ay kumakatawan sa demonic breath.
Sa lahat ng mga taon na ito, sina James at Thea ay nagsasaliksik at tinatalakay ang paksa. Sa sandaling nakatalyze niya ang Lunar at Terra Art, lumitaw ang dalawang pamilyar ngunit natatanging true energies. Binalot ng dalawa ang isa pa sa loob ng kanyang elixir field at nabuo ang pattern ng Grand Extremity. Sa sandaling iyon, pumasok siya sa isang ilusyon na estado. Sa kanyang harapan, lumitaw ang isang mapanlinlang na hagdan, at dahan-dahan niyang inakyat ang mga ito. Maya-maya, nakarating na siya sa 9th stair. Nakatayo sa 9th stair, tumingin siya sa kulay abong atmospheric barrier sa kalangitan. Break! Itinaas ni James ang kanyang braso at hinampas ang harang. Gayunpaman, matatag ang hadlang. Kahit na ang kanyang true energy ay na-maxed out, hindi pa rin siya makaalis sa barrier. Anong nangyayari? Bakit hindi ito gagana? Naguguluhan si James. Paulit-ulit niyang sinusubukan sa nakalipas na 3 taon. Noon, naniniwala siya na ito ay dahil kulang siya sa true energy. Naisip niya na masisira niya ang hadlang kung palakasin lang niya ang kanyang true energy. Ngayon, gayunpaman, ang hypothesis na iyon ay naging mali. Ang hadlang ay mabigat. Kahit gaano pa kalakas ang paghampas niya dito ay hindi niya ito mabali. Pagkatapos ng ilang beses na pagsubok, sumuko siya at bumalik sa bahay na puno ng galit. Si Thea ay tapos na sa kanyang prenatal education at ngayon ay nakaupo sa looban, nagbabalat sa araw. Nang makita niya ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni James, alam niyang nabigo na naman ito. Nabigo ka ba, ma'am? Malungkot na tumango si James at sinabing, kahit napalakas ang true energy ko, hindi ko pa rin masira ang hadlang para maging half-saint. Ako ay walang taiman. Napakaraming taon na ang nakalipas. Bakit hindi ito gagana? Sabi ni Thea, magiging maayos ang lahat. Bumantong hininga si James at bumalik sa kanyang kwarto. Pinagmasdan ni Thea ang paatras na figure ni James. Ilang beses na niyang nakita ang malungkot na ekspresyon nito. Alam niyang hindi makontento si James sa nalalabing buhay niya sa maliit na baryong ito. Alam niyang gusto nitong umalis at magtungo sa labas ng mundo. Siya ay kontento na kayang gugulin ang 3 taon ng kanyang buhay sa pag-iisa kasama si James. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng tukso na payagan si James na umalis. Gayunpaman, ang kanyang sanggol ay nakatakda sa loob ng 2 buwan. Hindi siya maaaring magkompromiso sa isang napakahalagang sandali. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1799. Sa kanyang silid, nag-isip si James ng mga paraan na magpapahintulot sa kanya na tumawid sa ika-9 na ranggo. Sa sandaling iyon, gusto niyang hanapin ang mga tumawid sa ika-9 na ranggo para sa tulong Sky, ang prinsipe ng Orchid Mountain, ang omniscient deity, at maging ang kanyang lolo. Si Thomas ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay at naging half-saint. Maya-maya, pumasok si Thea. Darling, nagsalita siya sa malumanay at malambing na tono. Inayos ni James ang sarili at nakangiting tumingin kay Thea. Hoy, doon. Umupo si Thea sa tabi niya. Malapit nang dumating ang sanggol. Alam ko. Tumango si James at hinawakan ang kamay ni Thea. I promise to always be by your side. Hanggang sa ipanganak ang sanggol, hindi ako pupunta kahit saan. Matapos manirahan dito sa loob ng 3 taon, naging malapit na ako sa walang pakialam at mapayapang buhay na ito. Kahit na ito ang sinabi ni James, alam ni Thea na gusto niyang umalis sa labas ng mundo. Ma'am, wala na siyang sinabi pa. Noong araw na iyon, nanatili si James sa bahay. Sa looban, paulit-ulit niyang ibinaba ang kanyang kahoy na espada. Bagamat mabagal ang kanyang mga galaw at ordinaryo ang kanyang pamamaraan, ang mga galaw ay talagang naglalaman ng isang bakas ng kahusayan. Sa gabi, isang grupo ng mga hindi kanais-nais na bisita ang lumitaw sa nayon. Si James at Thea ay nakatayo sa may gate ng courtyard, pinapanood sila. May dalang stretcher ang mga taong ito. Nasa stretcher ang isang matandang lalaki na mapatla ang mukha. Pumalakpak, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumuhad. Anong ginagawa mo? Nagulat, napaatras si James. Isa akong Hansel. Ang buhay ng aking ama ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid matapos nasaktan ng isang tao kaninang umaga. Nakikiusap ako na iligtas mo ang kanyang buhay, pakiusap ng lalaki. Nang marinig ito, tumingin si James sa lalaki at sinabing, pakiusap bumalik ka. Ang araw na umatras ako sa
Bundok, nanumpa ako na hinding-hindi ako makikialam sa mga gawain ng sinaunang martial world. Si James ay nanumpa noong araw na tinalikuran niya ang kanyang espada. Mula sa araw na iyon, nanumpa siya na hindi na makialam sa mga gawain ng sinaunang martial world. Mr. Kaden, uupo ka ba talaga habang namatay ang tatay ko? Iligtas mo siya, Mr. Kaden. Handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng mayroon ang mga Hansel. Nagmamakaawa ang mga Hansel. Maghintay. Biglang may naisip si James at nagtanong, walang nakakaalam kung saan ako nakatira. Paano mo ako nahanap? Naguguluhan si James. Ni minsan ay hindi siya umalis sa lugar na ito sa nakalipas na 3 taon. Si Callan lang ang nakakaalam kung nasaan siya. Kaya, paano siya nahanap ng mga Hansel? Ang sabi ng mga Hansel, si M. Maxine, master ng Floret Palace, ang nakasugat sa ulo ng mga Hansel. Siya ang nagturo sa amin dito. Sinabi niya na ikaw lang ang makakapagligtas sa kanyang buhay. Maxine Kaden. Natigilan si James, ganoon din si Thea. Pagtingin kay James, tinanong niya, Floret Palace. Maxine, ano ang kinalaman niya sa anumang bagay? Wika ni James sa mahinang boses, mahabang kwento. Sasabihin ko sa iyo ang higit patungkol sa mga pangyayaring naganap sa sinaunang martial world sa nakalipas na 3 taon. Sa sandaling iyon, pumasok si Callan habang hinihit-hit ang kanyang tabako nang makita ang karamihan, tumawa siya. Medyo maraming tao ang nandito ngayon, ha? Dumating ka sa tamang panahon. May isang tao dito na nangangailangan ng iyong tulong. Matapos ikwento ang nangyari kay Callan, hinablat ni James si Thea papasok ng bahay at padabog na isinara ang pinto. Sa labas ng courtyard, tumingin si Callan kay Fav-Ayon, na ang buhay ay nakabitin sa isang hibla, at nagtanong, ano ang nangyari? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1800. Sa looban, napatingin si Thea kay James. Sabi ni James sa pagkadismaya, hindi ko talaga alam kung ano ang nangyari. Tinanong ni Thea, ano ang kinalaman ng Floret Palace sa anumang bagay? Isinalaysay ni James sa kanya ang mga pangyayaring naganap sa sinaunang martial world. Nang marinig iyon, nagsalubong ang kilay ni Thea. Anong balak ni Maxine? Bakit niya sinaktan ang isang inosenteng lalaki ng walang dahilan at itinuro ito sa iyo? Sumenya si James at sinabing, paano ko malalaman? Sa anumang kaso, hindi natin siya dapat pansinin, halika, hayaan mo akong dalhin ka sa ngayon. Titingnan ko ang nasugatan na lalaki mamaya. Hindi, nangako ka sa akin na hinding-hindi ka makikialam sa mga gawain ng sinaunang martial world. Wearing a surly expression, Thea said, at saka, si Callan ay nagtataglay din ng mahusay na medical skills. Ang pagliligtas sa buhay ng isang tao ay dapat na isang piraso ng cake para sa kanya. Titingnan ko lang, wala akong gagawin. Hindi ibig sabihin ay hindi. Sige, kung ganoon. Nagkibit balikat si James, sa labas ng patio. Nang malaman ni Callan ang mga nangyari, nagsalubong ang kilay ni Callan at mamulong, ano ang ginagawa ni Maxine. Pagkatapos, sabi niya, dalhin mo siya sa katabing kwarto. Gagawin ko ang lahat para iligtas siya. Pagkasabi noon ay itinuro niya ang isang kahoy na bahay sa hindi kalayuan. Kasabay nito, sa isang puno sa tuktok ng isang bundok sa likod ng nayon. Isang babaeng mukhang kaakit-akit na nakasuot ng eleganteng damit ay nakatingin sa nayon sa ibaba. Kahit malayo siya, kitang-kita niya ang mga pangyayari. Nang makitang iniligtas ni Callan ang buhay ng sugatang lalaki, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Pagkatapos, sa isang kisap mata, nawala siya ng walang bakas. Lumipas ang gabi ng tahimik. Kinabukasan, nagising si James bago mag-umaga. Nakaupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa sa looban at ginamit ang paraan ng paghinga ng lunar at terra arc upang masipsip ang bahagyang bakas ng Empyrean spiritual energy sa hangin. Sa sandaling iyon, napansin niyang bahagyang lumakas ang kanyang true energy habang ang Empyrean spiritual energy ay pumasok sa kanyang katawan. Ano? Napatulala siya. Sa nakalipas na 3 taon, nanatiling pareho ang kanyang true energy kahit na sumisipsip siya ng Empyrean spiritual energy tuwing umaga. Tanging ang kanyang istruktura ng katawan, partikular na ang kanyang mga buto, ang nagkaroon ng matinding pagbabago. Ang kanyang mga pisikal na kakayahan ay tumaas ng mabilis kumpara noong nakaraang 3 taon.
Kahapon, matapos masipsip ang Empyrean spiritual energy ng damo, tumaas ang true energy niya sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Ngayon, naboost muli ang kanyang true energy. Habang siya ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa, ang kanyang katawan ay nagliwanag ng mahinang halo. Ang halo ay kakaiba, kalahati ng halo ay puti, habang ang kalahati ay itim. Ang dalawang kulay ay naghahalo sa isa't isa. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Thea sa kanya. Nang makita siyang naglilinang, nagpasya siyang huwag na siyang abalahin. Kaya, umupo siya sa gilid at tahimik na pinagmamasdan siya. Habang pinagmamasdan siya, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Lumipas ang oras. Hindi nagtagal, sumikat ang araw. Habang sumisikat ang araw sa abot tanaw, ang Empyrean spiritual energy sa himpapawid ay unti-unting lumalabo. Pagkatapos, ito ay ganap na nagkalat. Huminto si James. Pagtingin kay Thea na nakaupo sa hindi kalayuan, nakangiting sabi niya, "Thea, nadagdagan na naman ang true energy ko. Batay sa aking kasalukuyang bilis, dapat akong makalusot sa ika-9 na ranggo nang wala sa oras." "Ma'am." Tumanggaw si Thea at ngumiti. Lumapit si James sa kanya at umupo sa tabi niya. Sabi ni Thea, "Buong gabi kong pinag-isipan. Gayunpaman, hindi ko pa rin maisip kung ano ang balak ni Maxine, bakit niya sinaktan ang isang lalaki at itinuro ito sa iyo. Pinipilit ka ba niyang ipakita ang iyong sarili? Walang kabuluhan ito. Ano ang mapapala niya dito? Hindi na kailangang mag-overthink ng mga bagay-bagay," sabi ni James. "Huwag mo na lang siyang pansinin." Tumingin si Thea kay James at mata-ray na sabi, "Hindi kaya binibitin ka pa niya. Marahil ay hindi siya nasisiyahan na umatras ka sa bundok kasama ako. Kaya naman gumagawa siya ng mga kaguluhan para pilitin kang ipakita ang iyong sarili." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1801. Nag-overthink ka sa mga bagay-bagay. Hindi mo naiintindihan. Si Maxine ay isang tuso at matalinong babae. Mag-ingat ka, at huwag kailanman makipagkita sa kanya nang walang pahintulot ko. Ayokong mahulog ka sa bitag niya. Ganun na ba ako katanga sayo? Napakamot sa ilong si James. Sa anumang kaso, sa palagay ko hindi ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya pagdating sa mga laro ng isip, sabi ni Thea nang walang katotohanan. Alam niya kung anong klaseng tao si Maxine. Noong nasa Cadence siya, gumamit siya ng mga taktika para masigurado ang kanyang posisyon bilang ulo ng pamilya. Pagkatapos, ginamit niya ang parehong mga trick nang tulungan niya si James na magtatag ng New Era Commerce. Hinikayat niya at pinilit ang mga Lee at ang mga Sullivans na pumanig sa kanila. Sige, alam ko ang limitasyon ko. Ano, naiinis ka ba ngayon? Siyempre hindi. Nagmamadaling paliwanag ni Darling James, "Susunod ako sa utos mo at lalayo ako kay Maxine. Ipinapangako ko na hinding-hindi ako magkakaroon ng anumang uri ng relasyon sa kanya kahit ano paman." Mas katulad niyan. Ngumiti si Thea. Sa sumunod na mga araw, namuhay si James ng mapayapa at walang pakialam sa nayon. Hindi niya pinansin ang mga Hansel at ipinaubaya na lang kay Callan ang lahat. Nang maging matatag ang kalagayan ni Favy makalipas ang 3 araw, umalis na ang mga Hansel. Isang umaga pagkaraan ng 3 araw, nagsasaka si James sa looban ng makar, inig siya ng katok sa pinto, kumatok. Kumatok, kumatok. Tumigil si James sa ginagawa niya at tinungo ang gate para pagbuksan sila. Isang lalaking puno ng dugo ang nakatayo sa labas. Siya ay nasa 25 taong gulang at puno ng mga pasa at hiwa sa buong katawan. Si David Callahan iyon. "David, anong nangyari sa'yo?" Natulala, nagmamadaling inalalayan siya ni James. James nahanap na kita sa wakas. Malapit nang mapuksa ang mga Callahan. "Kailangan mo kaming tulungan. Mag-uusap tayo sa loob." Pumasok si James sa looban kasama si David. "Anong mali, mahal?" Sa pagkakataong iyon, naglakad si Thea papunta sa kanila. Nang makita niya si David na puno ng dugo, dali-dali siyang lumapit sa kanya at nagtanong, "Ano ang nangyayari? Anong nangyari sa'yo, Thea?" Nang makita si Thea, napaluha si David. "Tumigil ka sa pag-iyak at sabihin mo sa akin kung ano ang eksaktong nangyari." Nag-aalalang sabi ni Thea. "May nangyaring kakilakilabot." "Anong nangyari?" tanong ni James. Hindi nasiyahan ang mga Callahan sa isang makapangyarihan at maimpluwensyang pamilya.
Nakatakas lang ako sa sobrang hirap. Pagkatakas ko sa lugar na iyon, may nakasalubong akong misteryosong tao na nagturo sa akin dito, na nagsasabi na nakatira ka ngayon sa lugar na ito. Kaya, nagmadali akong pumunta dito. Isang misteryosong tao. Natigilan sina James at Thea. Pagkatapos, tinanong ni James, ano ba talaga ang nangyari? Sino ang hindi nagustuhan ng mga Callahan? Kasalanan ni Tommy ang lahat. Nagnganga ang mga ngipin ni David at nagmura. 2 days ago, may babaeng nakapansin sa kanya. Gamit ang impluwensya ng mga Callahans, sa Kensington, pilit na sinamahan siya ni Tommy. Gayunpaman, siya ay isang lingkod ng isang makapangyarihang pamilya, na agad na pumunta sa mga Callahan. Sa nakalipas na 3 taon, ang mga Callahan ay naging isang sinaunang pamilya, at maraming miyembro ng pamilya ang naging martial artist. Kahit na walang dugo ng dragon, itinuturing pa rin tayong isang makabuluhang puwersa sa Kensington. Gayunpaman, kami ay isang bagong umusbong na pamilya na hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa matagal nang itinatag na mga pamilya. Si Lolo ay pinalipad sa isang galaw, at maraming bantay ng pamilya ang patay na ngayon. Maikling ipinaliwanag ni David ang sitwasyon. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni James at Thea. Maaaring piliin ni James na pumikit sa mga gawain ng sinaunang martial world. Gayunpaman, sa kasong ito, hindi niya maaaring talikuran ang kanyang mga responsibilidad. Tumingin siya kay Thea at sinabing, "Darling, stay here at huwag kang gumala sa labas. Pupunta ako para tingnan ang sitwasyon. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na maglagay ng daliri sa mga Callahan." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1802. Hanggang sa makasama ka. Nag-aalala rin si Thea sa kaligtasan ng mga Callahan. Sila ay pamilya, pagkatapos ng lahat. Ngayong nasa panganib na ang kanyang pamilya, hindi na siya basta-basta makakaupo. Napahinto si James sa oras at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Thea. Ang sanggol ay ipapasa sa loob ng 2 buwan. Hindi ka dapat tumatakbo. Manatili ka rito at magpahinga ng mabuti. Ipinapangako kong babalik ako kaagad. Dapat bilisan mo, James. Mamaya at lahat ay mapatay." Nag-aalalang sabi ni David. Nang marinig iyon, nagsalubong ang kilay ni Thea. Nawala siya sa pag-iisip. Hindi niya maintindihan kung bakit mangyayari ang ganitong bagay sa isang kritikal na sandali. Nagkataon lang ba? Huwag kang mag-alala, Thea. Magiging maayos din ang lahat. Hinawakan ni James ang kamay ni Thea at inaliw siya. Alam mo naman kung gaano ako kalakas, di ba? Kahit na hindi pa ako tumawid sa ika-9 na ranggo, maaari kong harapin ang isang half-saint. Hindi ako nag-aalala sa kaligtasan mo. Nag-aalalang sabi ni Thea. Alam ko ang lakas mo, syempre. Nag-aalala lang ako sa timing ng lahat ng ito. Baka marami pang darating sa atin. Magiging okay din. Mag-ingat ka, ha? Hihintayin kita sa village. Ma'am. Kukunin ko ang Primordial Dragon Blade. Hindi nakahawak ng espada si James sa loob ng 3 taon. Ngayon, oras na para kunin niya ulit ito. Samahan na kita, sabi ni Thea. Mayroon akong masamang pakiramdam tungkol dito, kaya dapat kong kunin ang aking Malevolent Sword. Kapag nasa tabi ko ang Malevolent Sword, mas magaan ang pakiramdam ko. Oo naman. Tumango si James. Nagtungo ang dalawa sa bundok sa likod ng nayon. Pagkatapos, dumating sila sa lawa kung saan nila iniwan ang kanilang mga espada 3 taon na ang nakakaraan. Ikinumpas ni James ang kanyang braso, at isang espada ang lumabas mula sa loob ng lawa. Hinawakan niya ito nang walang kamali-mali. Swish! Habang itinaas niya ang Primordial Dragon Blade, ang espada ay nagdulot ng nakakasilaw na gintong liwanag. Dahil ang Primordial Dragon Blade ay huwad mula sa Asinium Steel, hindi ito kinakalawang kahit na ito ay nakalubog sa pool ng tubig sa loob ng 3 taon. Ikinaway din ni Thea ang kanyang braso, at ang Malevolent Sword ay lumabas mula sa ibabaw ng tubig. Hawak ang espada sa kanyang kamay, marahan niya itong hinaplos gaya ng ginagawa niya sa kanyang anak. Matapos kunin ang mga espada, ang dalawa ay mabilis na bumaba sa bundok. Sa sandaling bumalik sila sa looban, si Callan ay nasa gitna ng pakikipag-usap kay David. Ipinaalam din kay Callan ang problema ng mga Callahan. James, aalis ka na ba? Tumingin si Callan kay James at sinabi, noong umatras ka sa mga bundok,
kumalat ang balita ng iyong pag-iisa. Sinasabi nila na hindi ka na muling makikialam sa mga gawain ng sinaunang martial world. Ang paglabas sa iyong pag-iisa ng biglaan ay maaaring medyo hindi nararapat. Sabi ni James, may masamang nangyari sa mga kalahan. Hindi ako pwedeng umupo lang sa gilid. James, mayroong isang panuntunan sa sinaunang martial world na nagsasaad na ang isang tao ay hindi basta-basta makasali sa martial community kapag umalis. Alam ko, pero wala akong choice. Walang paraan na basta na lang ako pumikit sa pagkalipol ng mga kalahan. Kung ganoon, sasama ako sa iyo. Nag-wave ng kamay si James at sinabing, Callan, 2 months na ang baby ni Thea. Manatili ka rito at bantayan mo siya. Nag-aalala ako na baka ito ay isang diversionary tactic para mapalayo ako kay Thea. Ha? Tinanong ni Callan, ano ang ibig mong sabihin? Sabi ni James, sinabi ni David na pumunta siya rito sa ilalim ng gabay ng isang misteryosong tao. Hindi alam ng marami kung nasaan ako ngayon. Nakalimutan mo na ba ang tungkol sa paghingi ng tulong sa akin ng mga Hansel ilang araw na ang nakalipas? Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, sinabi ni Callan, naghihinala ka ba kay Maxine, master ng Floret Palace? Ma'am, tumango si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1803. Sa katunayan, hinala niya si Maxine dahil masyadong kainahinala ang timing ng mga pangyayaring ito. Ganon din ang hinala ni Thea. Kaya naman pinaalalahanan niya si James na huwag mahulog sa bitag ni Maxine. Kahit na hindi niya sinabi ang kanyang mga iniisip, si James ay nakarating sa parehong conclusion. Ngumiti siya at sinabing, sige na. Ako ay buntis, ngunit ang aking lakas ay hindi mas mababa sa iyo. Iilang tao lang ang makakalaban sa akin sa larangan ng digmaan. Umakyat man si Maxine sa 9th stair, baka hindi niya ako matalo. At saka, baka hindi niya ito ginagawa. Tumingin si James kay Thea at sinabing, babalik ako agad. Mag-iingat ka, ha? Buntong hininga. Kung nag-aalala ka, bakit hindi ka manatili dito? Ipaubaya na lang sa akin ang lahat, sabi ni Callan. Ikaw, napatingin sa kanya si James. Nakangiting sabi ni Callan, wala ka bang tiwala sa akin? Hindi. Agad namang umiling si James at sinabing, syempre may tiwala ako sa iyo, Callan. Kung ganoon, ipapaubaya ko sa iyo ang lahat. Isang piraso ng cake, napangiti si Callan. Tapos, hinawakan niya si David sa braso, at nawala sila sa paningin ni James at Thea. Darling, may premonition ako na may masamang mangyayari, nag-aalalang sabi ni Thea. Hinawakan ni James ang kamay niya at sinabing, magiging maayos din ang lahat kapag nasa tabi mo ako. Ang pamilyang gumawa ng hakbang laban sa mga kalahan ay isang menor de edad at hindi gaanong mahalaga. Wearing a grim expression, Thea said, natatakot ako na hindi ganoon kadali. Ang salita ng ating lakas ay dapat na kumalat sa malayo at malawak. Sino ang gagawa ng hakbang laban sa mga kalahan sa kasong iyon? Feeling ko, pinupuntirya tayo ng utak sa likod nito. Nagsimulang mag-isip si James. Hindi niya maalala ang pag-aaway ng sino man sa nakalipas na ilang taon. Ang mga taong maaaring may sama ng loob sa kanya ay sina Tobias at Lucjan. Gayunpaman, dahil isinuko na nila ang kanilang sarili kay Thomas, hindi sila dapat gumawa ng anumang kalokohan. Maaaring ito ay ang Johnstons. Pagkatapos ng lahat, pinigilan niya ang Patriarch ng Johnstons at pinatay ang Grand Patriarch, samantalang pinatay ni Thea ang mga matatanda ng sekta. Gayunpaman, ang mga Johnston ay hindi na ang maimpluwensyang pamilya mula noon. Bakit sila gagawa ng isang hakbang laban sa mga kalahan kung sila ay dapat na panatilihin ang isang mababang profile? Si Maxine ba talaga? Nag-iisip, sabi ni James, hindi yun dapat. Base sa pagkakaintindi ko sa kanya, hindi siya ganoong klase ng tao. Kahit na siya ay matalino at tuso, ano ang nagawa ko upang magalit siya? Huwag tayong mag-overthink sa mga bagay-bagay. Dapat nating hintayin ang pagbabalik ni Callan bago magdesisyon, sabi ni Thea. Nakuha ko. Isinantabi muna ni James ang kanyang iniisip. Kasabay nito, sa Mount Jade. Ang omniscient deity, na nakasuot ng puting kasuotan, ay nakaupo sa isang bato habang kumakain ng damo. Sa sandaling iyon, isang kalapati ang lumipad patungo sa kanya. Iniabot niya ang kanyang palad,
at dama po ang kalapati sa kanyang palad. Pagkatapos, kinuha niya ang sulat mula sa paa ng kalapati at binasa ang nilalaman nito. Habang binabasa niya ang sulat, bigla siyang tumayo. Anong balak ni Maxine? He murmured while wearing a grim expression. Pagkatapos, nagmamadali siyang umalis sa bundok. Habang naghahanda siyang umalis sa Mount Jade, may lumitaw na lalaki. Ito ay si Sky, ang hari ng Tacriuris. Nakasuot ng gintong balabal, ipinakita niya ang karisma ng isang soberano. Tumayo siya sa harap ng mga tarangkahan ng Jade Sect, tumingin sa omniscient deity, na malapit nang umalis, at magalang na binati siya, "Guro." Tumingin ang omniscient deity kay Sky at binigkas ang bawat salita, "Hindi ko inaasahan na tatawid ka sa ang ika-9 na ranggo. Lahat ito salamat sa iyong patnubay." Sinabi ni Sky, "Pagkatapos mong mag-alok sa akin ng iyong payo, pumasok ako sa closed-door meditation sa loob ng ilang taon. Iyon ay kung paano ako gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa ika-9 na ranggo. Wala itong kinalaman sa akin." Ikinaway ng omniscient deity ang kanyang kamay at sinabing, "Napakalaki ng iyong ambisyon. Gamit ang dragon essence at ang kapangyarihan ng dugo ng dragon, nagawa mong puwersahang malagpasan ang realm barrier at tumawid sa ika-9 na ranggo. Sa palagay ko ay natagpuan mo na ang iyong sariling landas sa paglilinang. Kailangan kong sabihin na mas malakas ka kaysa sa akin noong unang panahon. Noon, inabot ako ng 1 siglo bago ako humanap ng paraan para tumawid sa ika-9 na ranggo." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1804. Ang tagumpay ni Sky ay nagulat sa omniscient deity. Noon, inabot siya ng 1 siglo upang tuluyang tumawid sa ika-9 na ranggo. Samantala, kailangan lang ni Sky ng ilang taon para magawa iyon. Ang dragon essence at ang dugo ng dragon ay talagang magandang bagay. Nakatingin kay Sky na may tahimik na mukha, tinanong niya, "Bakit ka nandito sa Mount Jade kung nasa Tacriuris ka dapat?" "Guro, naparito ako para hamanin ka," mahinahong sabi ni Sky. Hindi nagulat ang omniscient deity. Nakita niya ang paglaki ni Sky. Si Sky ay isang lubhang ambisyoso at gutom sa kapangyarihan. Gusto niyang tumayo sa pinakatuktok ng power pyramid. Samantala, bilang master ni Sky, siya ay isang hindi matawid na balakid sa kanyang landas tungo sa kadakilaan. Upang maging pinakamakapangyarihang individual sa mundo, kailangan muna siyang talunin ni Sky. Mabuti naman, bahagyang tumango ang omniscient deity at sinabing, "Dahil pinilit mo, papayagan kitang hamanin ako. Ang labanan ay magaganap sa Mount Curtain sa 1 linggo." Pagkatapos niyang sabihin iyon, ang omniscient deity ay nawala ng walang bakas. Nang makaalis siya, isang medyo may edad na lalaki ang lumapit kay Sky at lumuhad sa harapan niya. Leader ng sekta. Bahagyang kumaway si Sky at sinabing, "Tumayo ka at magsalita." Naiintindihan. Tumayo ang medyo may edad na lalaki. Utos ni Sky, "I want you to spread the word. Sa 1 linggo, hahamunin ko ang omniscient deity sa isang tunggalian sa Mount Curtain." Naiintindihan. Sa maliit na nayon, sa nakalipas na ilang araw, napuno ng pangamba si Thea para sa kaligtasan ng mga kalahan. Matapos umalis ng 4 na araw, bumalik si Callan. Pagbalik niya, agad niyang hinanap si James. Tanong ni James, "Naresolba na ba ang usapin, Callan?" Tumango si Callan at sinabing, "Oo, naresolba na ang usapin." Ang pamilya Lockheed ng Hurstmal ang gumawa ng hakbang laban sa mga kalahan. Galit na galit ang mga Lockheed matapos malaman na si Tommy Callahan ay natulog sa isang katulong ng Young Master ng mga Lockheed na nagpakita ako at nagawa kong itama ang sitwasyon ng maayos. Gayunpaman, malungkot ang ekspresyon ni Callan. Nag-aalalang tanong ni Thea, "Ano iyon?" Hinintay ni James na magpatuloy si Callan. Sabi ni Callan, "Ang mga Lockheed ay isang ordinaryong pamilya lamang, tulad ng mga Hansel. Ang kanilang patriarch ay nasa ika-5 ranggo lamang. Sa pagkakaroon mo at ni Thea sa likod ng mga kalahan, sa teknikal, hindi sila dapat walang ingat na gumawa ng hakbang laban sa mga kalahan dahil sa takot na gantihan." Pagkatapos ng masusing pagsisiyasat, natuklasan ko na may nagmamanipula sa kanila sa likod ng mga eksena. WHO. Sabay na tanong ni Thea at James. Umiling si Callan, "Limitado ang oras ko, kaya bumalik ako para ipaalam sa iyo ang mga natuklasan ko bago ko pa maimbestigahan ang bagay na ito, James."
Sigurado na tayo na may pumupuntirya sa iyo sa likod ng mga eksena. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na lumaban sa iyo ng bukas. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay gumawa ng isang maling taktika. Dapat kang maging maingat. Nawala sa isip si James. May nagtatarget sa kanya, pero sino? Marahil ang mga Johnston. Baka si Maxine. Wala siyang maisip. Siya nga pala, may isang bagay sa tingin ko na dapat mong malaman, sabi ni Callan, may naalala. Ano ito? Tanong ni James. Sagot ni Callan, hinamon ni Sky ang omniscient deity sa isang tunggalian, na tinanggap naman ng huli. Ang labanan ay magaganap sa Mount Kirkton sa loob ng 3 araw. Hinamon ni Sky ang omniscient deity sa isang tunggalian. Natigilan si James. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Ang omniscient deity ay isang immortal na nabuhay ng 2 milenyo. Si Sky naman, kamakailan lang ay tumawid sa ika-9 na ranggo, kaya hindi niya inasahan na hahamunin ni Sky ang omniscient deity ng ganoon kaga. Napangiti si Callan. James, isa itong once-in-a-lifetime opportunity para masaksihan ang laban ng 2 9th-rank martial artists. Hindi ka ba interesadong pumunta? Siyempre ako, bulalas ni James. Agad siyang lumingon kay Thea at sinabing, gayunpaman, ang baby ni Thea ay dahil sa 2 buwan. Kailangan kong manatili sa tabi niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1805. Sa totoo lang, gustong masaksihan ni James ang minsan sa buhay na labanan at humingi ng payo mula sa omniscient deity at Sky kung paano pinakamahusay na tumawid sa ika-9 na ranggo. Sige kung gusto mo. Hindi siya pinigilan ni Thea. Alam niya na si James ay mahilig sa martial arts, sinasaliksik ang mga ito araw-araw. Alam din niya na si James ay matatag na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa ika-9 na ranggo. As if sensing James's concerns, she said with a smile, "Just go, I'll be fine." Hindi na ako bata. Even though the baby's due in 2 months, isa pa rin ako sa pinakamakapangyarihang martial artists out there. Walang ordinaryong martial artist ang makakalapit sa akin. Habang nasa kamay ko ang malevolent sword, baka magkataon pa ako laban sa ilan sa mga pinakamagandang naroon. Umiling si James at sinabing, kalimutan mo na. May masamang nangyari sa mga kalahan. Tsaka kakasabi lang ni Callan na may pumupuntirya sa akin behind the shadows. Masama kung may tao, darating ang oras na aalis ako. Kahit na gustong panoorin ni James ang labanan sa pagitan ng omniscient deity at Sky, si Thea ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Thea. Ngumiti siya at sinabing, bakit hindi ako sumama sa iyo? Hindi pwede. Tinanggihan ni James ang kanyang proposal at sinabing, the baby's due in 2 months. Wala kang pupuntahan. Bumantong hininga si Thea at sinabing, martial artist ako, James. Hindi naman ako ganon kaawa. Sa anumang kaso, ang paglalakbay sa Mount Kirkton ay nangyayari ng humigit kumulang 1 araw, mayroon pa tayong oras. Aalis tayo bukas pagkatapos mag-impake ng mga gamit natin. Sigurado ka ba dito? Tumingin si James sa kanya. Oo, syempre. Nakangiting sabi ni Thea, kilala ko ang sarili kong katawan. Sige, alis na tayo bukas. Inaasahan ni James na panoorin ang labanan sa pagitan ng 2 sa pinakamakapangyarihang individual sa mundo. Di nagtagal, lumipas ang 1 araw. Kinaumagahan, si James, Thea, at Callan ay umalis sa nayon at nagtungo sa isang kalapit na lungsod upang sumakay ng eroplano patungo sa Hearthome City, ang lungsod kung saan matatagpuan ang Mount Kirkton. Pagkarating sa Hearthome City, pinakuha sila ni Callan ng kotse at nagmaneho papunta sa mga bundok. Makalipas ang 1 araw, nakarating sila sa Mount Kirkton. Ang Mount Kirkton ay isang malinis na kagubatan. Mula noong unang panahon, maraming mga alamat ang nakapaligid sa bundok. Ito ay isang lugar na puno ng mga alamat at alamat. James, nasa unahan lang ang Mount Kirkton. Inihinto ni Callan ang sasakyan at itinuro ang bulubundukin sa harapan nila, na sinasabi. Dito nagtatapos ang landas. Kailangan nating ipagpatuloy ang natitirang bahagi ng ating paglalakbay sa paglalakad. Kung tama ang pagkakaalala ko, tanghali bukas ang laban. Dapat nating maabot ang tuktok ng Mount Kirkton ngayong gabi. Ma'am, tumango si James. Bumaba ang 3 sa sasakyan. Ito ay isang beses sa buhay na labanan.
Matapos ipakalat ni Sky ang hamon, maraming martial artist ang nagmamadaling pumunta rito para manood ng palabas. Naroon pa nga ang ilang dayuhang martial artist. Si James at ang iba ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng paglalakad. Hindi nila minamadali ang mga bagay-bagay, sa halip ay naglalaan ng oras sa paglalakad. Sa daan, maraming martial artist ang makikita na papunta sa Mount Kirkton. Maya-maya, napansin nila ang presensya ni James at ng iba pa. Hindi ba sina James Caden at Thea Callahan iyon? Akala ko umatras sila sa bundok. Lumabas ba sila sa pag-iisa? Marami ang nataranta. James. Sa sandaling iyon, isang boses ang dumating. Lumingon si James at nakita ang isang grupo ng mga tao na naglalakad palapit sa kanya. Nanguna si Simon Cabral ng Mount Thunder Sect. Hindi lang iyon, nandoon din sina Jackson Cabral at Delaney Cabral. Nagmamadaling pumunta si Jackson kay James at sinabi habang nakangiti, "Ikaw talaga, James." James, matamis na bati ni Delaney sa kanya. Mula noong huli silang magkita 3 taon na ang nakalilipas, mas lalo pang gumanda si Delaney, at tumaas ng husto ang charisma na ipinakita niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1806. Panay ang tingin ni James kay Delaney. Nakasuot siya ng pulang vintage na damit at mga bulaklak na may birda sa ulo. Ang kanyang mga tampok ay pino at macelan, at ang kanyang balat ay maputi at makinis. Hawak ang isang espada sa kanyang kamay, ang karisma na kanyang ipinakita ay nagpatingkad sa kanyang kagandahan. Sa sandaling iyon, ang natitirang bahagi ng Mount Thunder Sect ay lumapit kay James. Panay ang tingin nila kay James. Nang umatras si James sa mga bundok 3 taon na ang nakararaan, kumalat sa buong mundo ang balita ng kanyang buhay ng pag-iisa. Siya ang pinakabata at pinakamatalino na martial artist, kaya ang anumang balita na nag-aalala sa kanya ay kakalat na parang apoy. Tapos si Thea naman. Kahit na siya ay isang ordinaryong babae sa simula, siya ay naging isa sa mga pinakamakapangyarihang individual sa isang taon. Imposibleng hindi makakuha ng anumang pansin. Tumingin si James kay Simon at magalang na binati, "Simon." "Ma'am." Bahagyang tumango si Simon bago tumingin kina Thea at Callan, binati silang dalawa. "Emph." Ungol ni Thea. Bumalik sa Mount Thunder Sect, nakipag-away siya kay Simon. Matapos masugatan ng kanyang espiritual na palad, dumanas siya ng matinding pagsubok, kaya hindi siya nasisiyahang makita siya. Nang makita ang tiyan ni Thea, ngumiti si Jackson kay James. "Congratulations, James. Magiging ama ka na." "Hehe," tumawa si James. Gayunpaman, may bakas ng pagkabigo sa mukha ni Jackson. Gusto niyang ipareha si James at ang kanyang anak na si Delaney dahil naniniwala siyang may malaking potensyal si James. Ngayon ay tila imposible. Gayunpaman, ito ay hindi rin kailangan dahil ang kanyang anak na babae ngayon ay may malaking lakas. Matapos makuha ang dugo ng dragon, mabilis na umunlad ang Mount Thunder Sect. Napangiti si Delaney. "James, nandito ka ba para panoorin ang labanan sa pagitan ni Sky at Omniscient Deity?" "Ma'am." Tumingin si James sa kanya at sinabing, "This is a once-in-a-lifetime opportunity. Paano ko palalampasan ang pagkakataong ito?" Pagkatapos magbatian, sabay silang umakyat sa Mount Kirkton. Sa kalagitnaan ng gabi, sa paanan ng Mount Kirkton, nagkita ang isang lalaki at isang babae sa isang liblib na lugar. Ang lalaki ay may mukhang kabataan, mga 25 taong gulang. Nakasuot siya ng leisure suit. Binata din ang babae. Suot ang isang eleganteng damit, siya ay nagpakita ng mahusay na karisma. Sila Sky at Maxine. "Anong negosyo mo sa akin?" Tumingin si Sky kay Maxine, buo ang ekspresyon nito. Alam niyang makapangyarihang martial artist si Maxine. Bago napatay ang dragon, isa siya sa pinakamakapangyarihang tao doon. Gayunpaman, pagkatapos napatayin ang dragon, habang parami ng parami ang pag-akyat sa ika-9 na hagdan, sinimulan niyang isaalang-alang ang kanyang hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. "Mahaba-haba pa ang mararating mo bago maging pinakamakapangyarihang individual sa mundo. Kahit na tumawid ka sa ika-9 na ranggo, marami sa iyong mga kaaway ang nananatiling Omniscient Deity, ang prinsipe ng Orchid Mountain, at ang nakatagong piling tao ng Blood Race. Hindi mo sila kayang talunin ng mag-isa sa lakas na taglay mo ngayon. At saka, huwag nating kalimutan sina James at Thea.
Si James, tulad ng alam mo, ay may napakalaking potensyal. Hindi ikaw ang kapareha niya noong nasa iisang kaharian kayong dalawa. Bagamat 3 taon na ang lumipas, at tumawid ka na sa ika-9 na ranggo, hindi ito nangangahulugan na mananatili siyang stagnant. Para kay Thea, nakuha niya ang dugo ng 4 na banal na hayop at pinagkadalubhasaan ang nakakatakot na martial arts. Kung haharangan ka nila, matatalo ka, mahinahong sabi ni Maxine. Ito ay wala sa iyong pag-aalala. Habang pinagmamasdan ni Sky ang maselang katangian ni Maxine at kurbadang figure, isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. I can help you, mahinang sabi ni Maxine. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1807. Tulungan mo ako. Napatingin si Sky kay Maxine na may pilyong ngiti sa labi. Ano ang maitutulong mo sa akin? Sa tingin mo ba ay isang uri ka ng big shot ngayon na ang iyong lakas ay tumaas ng husto pagkatapos makakuha ng isang dragon essence at ilang dugo ng dragon? Tanong ni Sky. May mga paraan ako para matulungan ka basta't handa kang makipagtulungan sa akin. Tinitiyak ko sa iyo na isasama ng Takrires ang mga nakapaligid na bansa nito at magiging isa sa pinakamakapangyarihang estado sa mundo, walang pakialam na sabi ni Maxine. Nang marinig ito, nag-alinlangan si Sky. Narinig niya ang mga ginawa ni Maxine. Ang pagbagsak ng Orient Commerce ilang taon na ang nakalilipas ay inayos mismo ni Maxine. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit pinili niyang talikuran ang Orient Commerce. Alam niyang maraming kakampi si James. Kung magpumilit siya ay ilang oras na lang at matatalo siya kaya pinili niyang makipagdeal kay James. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang Blood Race ay magbibigay sa kanya ng pekeng dugo ng dragon. Ngayon, hindi na niya makita si Maxine. Gayunpaman, nabigla siya sa kagandahan nito. Mas maganda at mas glamorous ngayon si Maxine kaysa 3 taon na ang nakakaraan. Nakatitig sa kanyang hubog na figure, ngumisi siya. Kung ganoon, bakit hindi kita maging reyna? Sama-sama tayong mamamahala sa mundo. Haha, tumawa si Maxine. Sobrang laki mo sa sarili mo, Sky. Ang galing mo, pero hindi ikaw yung taong gusto ko. Ganon ba? Ngumiti ng mahina si Sky at sinabing, Maxine Kayden, markahan mo ang aking mga salita. Soon, magiging akin ka na. Si Sky ay isang napakatiwalang tao. Kung paanong matibay ang paniniwala niya sa kanyang lakas, ganoon din siya kay tiwala na kaya niyang gawing kanya si Maxine. Inaasahan ko ito, kung gayon. Sabi ni Maxine habang nakangiti. By the way, pinutol ko na lahat ng relasyon sa mga Kayden. Tawagin mo na lang akong Maxine simula ngayon. Napawi ang pilyong ngiti ni Sky. Wala siyang ideya kung ano ang ginagawa ni Maxine. Bakit niya pipiliin na makipagtulungan sa kanya sa ganitong kritikal na sandali? Nahirapan siyang paniwalaan na ang lakas nito ang umaakit sa kanya. May itatanong ako sa iyo. Tumingin sa kanya si Maxine at sinabing, sure. Tanong ni Sky, bakit ka nakikipagtulungan sa akin? Anong hinahabol mo? Wala akong hinahabol. Wearing a composed look, Maxine said, mula ngayon, gagawa ako ng skimang at pagbubuo ng mga diskarte para sa iyo. Hindi lang yan, sasagutin ka pa ng buong Floret Palace. Sana hindi mo ako bibigwin. Sabi niya at tumalikod na para umalis. Habang pinagmamasdan ni Sky ang kanyang papa-atres na figure, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Wala siyang ideya kung ano ang ginagawa ni Maxine. Ang alam niya lang ay hindi siya kasing simple ng hitsura niya. Pagkaalis ni Maxine, hindi niya iniwan ang Mount Curtain ngunit sa halip ay nagtagal sa panlabas na gilid ng bundok. Maya-maya, may lumabas na grupo ng mga tao. Nangunguna si Thomas Kayden, at nasa likuran niya sina Tobias Kayden, Luke John Owen, at marami pang martial artist. Nang makita si Maxine, bahagyang itinaas ni Thomas ang kanyang kamay, at huminto ang kanyang entourage. Lumapit si Maxine kay Thomas habang nakatitig kay Tobias. Sa sandaling makita siya ni Tobias, ibinuka at itinikom niya ang kanyang bibig, hindi makabuo ng anumang salita. Maxine. Nagulat si Thomas nang makita siya. Grand Uncle, magalang na bati ni Maxine sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1808. Ma'am. Tumango si Thomas. Maxine, bakit ka umalis sa sambahayan ni Kayden at nagtayo ng Floret Palace? Tanong ni Thomas. Ibinaba ni Maxine ang kanyang ulo at nagsalita sa malumanay na boses,
1 hanggang 1 ay naiinip at gustong maghanap ng ibang bagay na kawili-wiling gawin. Kaya ko itinatag ang Floret Palace. Gayunpaman, pagkatapos na maitatag ito, napagtanto ko ang buhay na iyon, mas boring pa ngayon. Habang sinasabi niya iyon, inangat niya ang kanyang ulo at tumingin kay Thomas, nagtanong, nga pala, nakita mo na ba si James sa nakalipas na 3 taon? Dahil itinatag mo ang estado ng Jepire, ipinapalagay ko na kasalukuyang tinutulungan ka ni James. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Thomas. Sinubukan niyang kumbansihin si James na sumama sa kanya 3 taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, tinanggihan ni James ang kanyang alok. Hindi ko pa nakikita si James simula noong naghiwalay tayo 3 taon na ang nakakaraan. Ano? Natigilan si Maxine, no way. Bilang iyong apo, dapat ay tinutulungan kanya pagkatapos mong itatag ang Jepire. Naisip ko pa na magkakaroon siya ng mataas na posisyon sa Jepire. Mahabang kwento. Hindi siya nakaimik pagdating kay James. Bilang isang Kaydan, sa halip na magbigay ng tulong sa kanyang pamilya sa pagtatatag ng isang dinastiya, pinili niyang mamuhay ng mapag-isa kasama ang kanyang asawa. Lolo, biglang naging malungkot ang ekspresyon ni Maxine. Napatingin si Thomas sa kanya. Sabi ni Maxine na may pag-aalala, "It is my understanding that James is a man with strong national loyalty. Ngayong naitatag mo na ang Jepire, tiyak na lalawak ang iyong bansa. Sa huli, ang iyong mga interes ay magtatapos sa pag-aaway ni Saul. Kapag gumawa ka ng hakbang laban kay Saul, tiyak na haad lang si James sa iyong paraan." Inihayag ni Maxine ang kanyang iniisip. Naisip ni Thomas ang posibilidad. Gayunpaman, dahil apo niya si James, wala siyang magawa sa kanya. Lolo, si James lang ang nasa isip niya. Kung aalisin mo siya, baka magbago ang loob ni James. Nang marinig niya ito, tiningnan ni Thomas si Maxine sa mata. Agad niyang ibinaba ang ulo at nanatiling tahimik. Anong ibig mong sabihin, Maxine? Tanong ni Thomas. Nauutol na sabi ni Maxine, wala akong ibig sabihin noon. Honest opinion ko lang yun. May iba pang dapat asikasuhin. Mag-leave ako. Pagkatapos, nagmamadali siyang tumalikod para umalis. Habang pinagmamasdan ni Thomas ang kanyang papa-atres na figure, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Bumulong si Tobias sa kanyang likuran, maaaring mukhang malambot at maamo si Maxine sa panlabas, ngunit sa katunayan ay isang ambisyosong babae. Malalaman mo sa pamamagitan ng kung paano siya gumamit ng mga taktika na mali upang matiyak ang kanyang posisyon bilang pinuno ng pamilya ng mga Kaydan. Kamahalan, kailangan mong tahakin ng mabuti ang bagay na ito. Kahit na si Tobias ay teknikal na kapatid ni Thomas sa pamamagitan ng dugo, alam niya ang kanyang sariling lugar bilang isang subordinate ng kanyang kamahalan kaya, nagpakita siya ng malaking paggalang kay Thomas. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na si Thomas para umalis. Sa di kalayuan, huminto si Maxine at tumingin kay Thomas at sa iba pa mula sa tuktok ng bundok. Pagkatapos, sumilay ang ngiti sa kanyang magandang mukha. Naniniwala siyang si Thomas ang gagawa ng desisyon. Kung hindi ko kaya si James, wala nang iba. Ang tagal kong hinintay na dumating ang araw na ito, Thea. Paano kung nabuntis ka sa anak ni James? Nagsisimula pa lang ang saya. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha, at nagdilim ang kanyang ekspresyon. Kasabay nito, sa malinis na kagubatan sa tuktok ng Mount Kirkton. Bagamat tiwangwang at walang nakatira, ang lugar ay lalong nagkakagulo. Ang labanan sa pagitan ng Sky at Omniscient Deity ay magaganap bukas ng tanghali, ngunit maraming martial artist ang dumating ng maaga. Matiyagang naghintay si James sa likod ng bundok. Hindi nagtagal, lumitaw si Thomas, kasama ang kanyang entourage. Nang makita ang kanyang entourage, naging malungkot ang ekspresyon ni James. Alam niyang sina Tobias, Luke Jan, at iba pa, ay buhay at ginawa pang mga tagapag-alaga ng Jepire. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1809. Nang mapansin niya si James, pinuntahan siya ni Thomas kasama ang kanyang entourage. Inayos ni Thea ang sarili at tumingin kay Thomas, magalang na binati, Sir Kaydan. Habang nagsasalita siya, hinailan niya si James. Inayos ni James ang kanyang sarili at tumingin kay Thomas, malamig na sinabi, binabati kita sa pagiging pinuno ng isang bagong bansa.
May bahid ng aloofness sa tono niya. Sa totoo lang, hindi niya hinanggad na itatag ni Thomas ang Japire at Makibaka para sa pangangibabaw sa entablado ng mundo. Mula noong unang panahon, ang isang bagay na tulad nito ay hindi kailanman naging mabuti para sa sinuman. Bukod dito, ito ay mapayapang panahon. Hindi niya nais na ang mga bagong tatag na bansa ay lumaban para sa teritoryo at mga mapagkukunan, sa gayon ay binabaligtad ang mundo sa proseso. Congratulations, Thea. Nakatingin sa tiyan ni Thea, sabi ni Thomas habang nakangiti. Malapit nang magkaroon ng bagong dugo ang mga Kaydan. Kung lalaki, itataas ko siya bilang magiging emperador ng Japire. Salamat, Sir Kaydan. Pasasalamat ni Thea, gayunpaman, hiling ko lang na maging ordinaryong tao ang anak ko. Ayokong madamay siya sa conflict na ito. Kalokohan. Si Thomas ay umungal. Ang pagiging ipinanganak bilang isang Kaydan ay nangangahulugan na siya ay nakatadhana na maging kilala. Paano ko mapapayagan na maging ordinaryo ang mga inapo ng maharlikang pamilya ng Japire? Magiging katatawanan tayo sa mundo. Natigilan si Thea sa biglaang pagsabog niya. Nagmamadaling humakbang si James at sinabing, "Lolo, ako ang gumagawa ng sarili kong mga desisyon para sa aking anak." Huminga ng malalim si Thomas. Hindi niya gustong makipag-away kay James sa ngayon. Tapos ang daming tao sa malapit. Tatalakayin natin ito kapag ipinanganak ang sanggol. Pagkatapos, umalis si Thomas kasama ang kanyang mga kasama. Inaliw ni James si Thea, "Huwag mong hayaang maabutin kanya, darling." Pilit na ngumiti si Thea at sinabing, concern lang siya sa bata, yun lang. Gayunpaman, hindi ko nais na ang aking anak ay masangkot sa maliit na pakikibaka ng kapangyarihan ng sinaunang martial world. Ma'am, tumango si James. Nagpahinga ang dalawa sa isang bato. Maya-maya, dumating ang isa pang grupo ng mga tao. Sa pagkakataong ito ay ang prinsipe ng Orchid Mountain at ang kanyang entourage Tyrese Lafleur at Tapio Cabrol. Narito ang prinsipe ng Orchid Mountain. Ang emperador ng Lothian. Ito na ang tunay na ikasyam na ranggo. Sa teoryang pagsasalita, ang mga Kaydan ay ang mga nasasakupan ng prinsipe ng Orchid Mountain. Agad na lumikha ng kaguluhan ang hitsura ng prinsipe ng Orchid Mountain. Nakita ni James ang prinsipe ng Orchid Mountain mula sa gilid ng kanyang mata. Binalak niyang humingi ng payo sa kanya kung paano tumawid sa ikasyam na ranggo. "Thea, andito na ang prinsipe ng Orchid Mountain. Dapat tayong mag-hi," sabi ni James. "Sige." Tumango si Thea. Nang dumating ang prinsipe ng Orchid Mountain, maraming martial artist ang dali-daling pumunta para batiin siya. Maging ang mga makapangyarihang sekta gaya ng Mount Thunder Sect ay ganoon din ang ginawa. Nanatili si James sa kanyang pwesto. Matapos maghiwa-hiwalay ang mga tao, naglakad siya papunta sa Prince of Orchid Mountain kasama si Thea. Langston, Tyrese, magalang niyang bati sa kanila. Kanina pa sila nakatagpo ni James. Nakipaglaban pa siya kay Tyrese ngunit natalo siya sa kanyang napakalaking kapangyarihan. Tumingin si Langston kay James bago sumulyap kay Thea. Nang makita niya ang tiyan ni Thea, tuwang-tuwa siyang nagtanong, "Is the baby due soon?" "Ma'am," sabi ni Thea, "sa halos isang buwan o dalawa." "Ang galing." Tumawa si Langston. Tumingin si Tyrese kay Thea at sinabing, "I'm happy for you." Nagulat si James sa pagiging palakaibigan nila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1810. Anuman, buong pusong tinanggap ni James ang kanilang kagustuhan. Nagtipon sila at nag-usap. Biglang nagtanong si Langston, "Nga pala, mula nang umatras ka sa kabundukan, bakit mo naisip ang umalis sa pag-iisa? Ano ang susunod mong plano? Bakit hindi ka pumunta kay Lothian?" Nagpaabot ng imbitasyon si Langston kay James. "Bagamat malayo pa si Lothian na pantayan si Sol, may unlimited lifespan ako. Hanggat patuloy na umuunlad ang Lothian sa loob ng ilang dekada o kahit na siglo, tiyak na magiging isa ito sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Sa malapit na hinaharap, maaari rin itong maging ang tanging superpower sa mundo." Si Langston ay orihinal na marangal na kapanganakan. Gayunpaman, natalo siya sa isang labanan sa kapangyarihan isang milenyo ang nakalipas. Upang may sigawa ang kanyang pagbabalik, nagsimula siyang ligawan ang maraming makapangyarihang martial artist. Gayunpaman,
Nang marating niya ang rurok ng kanyang kapangyarihan, naramdaman niya ang presensya ng omniscient deity. Dahil sa takot sa kanyang lakas, huwad siya ng kanyang kamatayan at namuhay ng hiwalay sa loob ng 1 milenyo. Sa kasalukuyan, may kaunti hanggang walang pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan niya at ng omniscient deity. Ngayon, dumating na ang edad ng sinaunang martial world. Paano siya patuloy na mananatiling nakatago sa labas ng mundo? Nakangiting tinanggihan ni James ang alok niya. Bahagyang ngumiti si Langston at nanatiling tahimik. Alam niya na itinatag ni Thomas Caden ang estado ng Jepire. Siguradong nag-extend din siya ng offer kay James. Kung tatanggihan ni James ang alok ng kanyang lolo, bakit niya tatanggapin ang kanya? Langston, kailan ka tumawid sa 9 na ranggo? Tanong ni James. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sinabi ni Langston, 9 na ranggo, ha? Mga 1 milenyo na dapat ang nakalipas ng mabaigo akong patayin ang spirit turtle. Kung ganoon, paano ka tumawid sa 9 na ranggo? Tanong ni James. Hahaha, tumawa si Langston. Alam niya ang gustong itanong ni James. Sinabi niya, ang aking paglalakbay sa 9 na ranggo ay naging maayos. Nakinig ng mabuti si James. Nagpatuloy si Langston, sa pamamagitan lamang ng pagsira sa realm barrier ng 9th stair maaari kang tumawid sa 9 na ranggo. Gayunpaman, ang hadlang sa kaharian ay kakaiba. Hindi ka makakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa pamamagitan lamang ng true energy. Ma'am, nang marinig ito, bahagyang tumanggo si James. Alam niya ito mula sa personal na karanasan. Bagamat ang kanyang true energy ay ganap na naabot, hindi siya makalusot sa realm barrier. Bukod dito, ang kanyang kapasidad para sa true energy ay nadagdagan muli. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa sandaling iyon. Tumingin sa kanya si Langston at sinabing, naiintindihan ko na may ilang paraan para malagpasan ang kaarang ng 9th stair. 1. Maaari kang gumamit ng panlabas na puwersa. 2. Ang kapangyarihan ng pagnanasa. 3. Ang kapangyarihan ng kalikasan. Natarante si James. Sige, tumanggo si Thea. Nang dumating ang prinsipe ng Orchid Mountain, maraming martial artist ang dali-daling pumunta para batiin siya. Maging ang mga makapangyarihang sekta gaya ng Mount Thunder Sect ay ganoon din ang ginawa. Nanatili si James sa kanyang pwesto. Matapos maghiwa-hiwalay ang mga tao, naglakad siya papunta sa Prince of Orchid Mountain kasama si Thea. Langston, Tyrese, magalang niyang bati sa kanila. Kanina pa sila nakatagpo ni James. Nakipaglaban pa siya kay Tyrese ngunit natalo siya sa kanyang napakalaking kapangyarihan. Tumingin si Langston kay James bago sumulyap kay Thea. Nang makita niya ang tiyan ni Thea, tuwang-tuwa siyang nagtanong, is the baby due soon? Ma'am, sabi ni Thea, sa halos 1 buwan o 2. Ang galing. Tumawa si Langston. Tumingin si Tyrese kay Thea at sinabing, I'm happy for you. Nagulat si James sa pagiging palakaibigan nila. Anuman, buong pusong tinanggap ni James ang kanilang kagustuhan. Nagtipon sila at nag-usap. Biglang nagtanong si Langston, nga pala, mula nang umatras ka sa kabundukan, bakit mo naisip ang umalis sa pag-iisa? Ano ang susunod mong plano? Bakit hindi ka pumunta kay Lothian? Nagpaabot ng imbitasyon si Langston kay James. Bagamat malayo pa si Lothian na pantayan si Sol, may unlimited lifespan ako. Basta Lothian, patuloy na umuunlad sa loob ng ilang dekada o kahit na siglo, tiyak na magiging isa ito sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Sa malapit na hinaharap, maaari rin itong maging ang tanging superpower sa mundo. Si Langston ay orihinal na marangal na kapanganakan. Gayunpaman, natalo siya sa isang labanan sa kapangyarihan 1 milenyo ang nakalipas. Upang may sigawa ang kanyang pagbabalik, nagsimula siyang ligawan ang maraming makapangyarihang martial artist. Gayunpaman, nang maabot niya ang tugatog ng kanyang kapangyarihan, naramdaman niya ang presensya ng omniscient deity dahil sa takot sa kanyang lakas, nagpeke siya, kanyang kamatayan at namuhay ng isang buhay ng pag-iisa sa loob ng 1 milenyo. Sa kasalukuyan, kaunti o walang pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan niya at ng omniscient deity ngayon, ang edad ng sinaunang martial world ay dumating na. Paano siya patuloy na mananatiling nakatago sa labas ng mundo? Nakangiting tinanggihan ni James ang alok niya. Bahagyang ngumiti si Langston at nanatiling tahimik. Alam niya na itinatag ni Thomas Caden ang estado ng Jepire.
Siguradong nag-extend din siya ng offer kay James. Kung tatanggihan ni James ang alok ng kanyang lolo, bakit niya tatanggapin ang kanya? Langston, kailan ka tumawid sa ika-9 na ranggo? Tanong ni James. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sinabi ni Langston, ika-9 na ranggo, ha? Mga 1 milenyo na dapat ang nakalipas ng mabaygo akong patayin ang spirit turtle. Kung ganoon, paano ka tumawid sa ika-9 na ranggo? Tanong ni James. Ha ha ha, tumawa si Langston. Alam niya ang gustong itanong ni James. Sinabi niya, ang aking paglalakbay sa ika-9 na ranggo ay naging maayos. Nakinig ng mabuti si James. Nagpatuloy si Langston, sa pamamagitan lamang ng pagsira sa realm barrier ng 9th stair maaari kang tumawid sa ika-9 na ranggo. Gayunpaman, ang hadlang sa kaharian ay kakaiba. Hindi ka makakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa pamamagitan lamang ng true energy. Ma'am, nang marinig ito, bahagyang tumango si James. Alam niya ito mula sa personal na karanasan. Bagamat ang kanyang true energy ay ganap na naabot, hindi siya makalusot sa realm barrier. Bukod dito, ang kanyang kapasidad para sa true energy ay nadagdagan muli. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa sandaling iyon. Tumingin sa kanya si Langston at sinabing, naiintindihan ko na may ilang paraan para malagpasan ang kaarang ng 9th stair. 1. Maaari kang gumamit ng panlabas na puwersa. 2. Ang kapangyarihan ng pagnanasa. 3. Ang kapangyarihan ng kalikasan. Natarante si James. Ano ang pinag-uusapan ni Langston? Nang makita ni Langston ang naguguluhan na mukha ni James, ipinaliwanag ni Langston, ang panlabas na puwersa ay tumutukoy sa mga kayamanan na nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan tulad ng Dragon Essence. Kung hindi ako nagkakamali, iyon ang naging tagumpay ni Sky sa ika-9 na ranggo. Bago makuha ang Dragon Essence, natigil siya sa tuktok ng 9th stair.